Actually, pinili ko talaga yung running kasi pinakamura siya. Dahil kailangan mo lang talaga ng sapatos at road. Yun lang. Since ang heart ay isang muscle, the more that you use it, syempre the more nalalakas siya. I encourage yung mga 5-minute daily walk than a 30-minute intense na exercise na you can only do once in 3 months. Consistency over intensity. It's always a good day to run. Kasi every time after run, lagi kang masaya sa pakiramdam. Beneficial for our mental health. Can you be too young or too old, a little too big to put running in your lifestyle? Ano pong recommended niyong number ng days a week na magra-run versus sa magre-rest? Good day mga kababayan! Welcome sa isang bagong episode ng Medico.ph. At hindi lang itong episode na to ang bago, pati kasama ko bago. Lumalaki na talaga ang Medico.ph community. And I'm so honored and so happy to introduce to you today our very special guest, Dr. Danica Serrano Pagador. So si Doc Danica po ay general practitioner, meaning medical doctor, pero siya po ay nakatalaga sa emergency room ng Mother Teresa of Calcutta Medical Center. Yan din po yung hospital kung saan madalas mag-clinic ang ating medical director dito na si Dr. Antoniso. Anyway, isa sa mga napapansin ko na ginagawa ng mga tao na usong-uso ngayon for fitness is running. Madalas mong makita yan, lalo na sa mga nakababata, maybe up to yung mga middle-aged na, pinopost nila yung mga running journey. Pero, napapansin ko rin, usually ang mga post nila tumatagal 2 weeks hanggang 1 month lang. Pagkatapos wala ka nang maririnig. Kasi, medyo mataas din yung turnover ng mga taong nagsisimula, tapos tumitigil sa running journey nila. Ibig sabihin, hindi na susustain. So, I thought, why not invite someone who's super qualified for this topic? Na alam niya yung scientific and medical side of it, as well as the lifestyle side of running. Collagen supplements. Habang tumatanda, mas madaming lumalabas na sakit sa katawan. Ang mga pananakit sa leeg, balikat, kamay, likod, tuhod, at iba pang tinatawag na joint pains. Kung hindi maaagapan, maaari itong lumala at maaka-apekto sa araw-araw na pamumuhay. Kaya ang payo ko sa mga chronic joint pains, mag-take ng collagen supplements. Tumutulong ito panatilihing maganda ang kalagayan ng joints para mabawasan ang pananakit at iwasan ang paglala. Bonus pa, nakakabata pa ng balat, buhok at kuko ang collagen. Kaya pag regular ang pag-iinom, ramdam ang panunumbalik ng ganda at sigla ng katawan. Pero syempre, di lahat ng collagen ay pare-pareho. Kung hanap ninyo ang pinakamabisang klase, pumunta lang sa store.medico.ph sa inyong mga browser o hanapin sa Google. Maaari ninyong i-click ang link sa description. Dito, ma-order ninyo ang collagen supplements, glutathione, vitamins at herbal supplements na rekomendado namin. Tandaan, store.medico.ph para sa original at ubod ng bisa na collagen. So, Doc, sobrang dami ko nang dinaldal. This is not about me. This is about you. Why running? Bakit po nyo na feeling maging running enthusiast? Pinili ko po ang running because number 1, siya yung most accessible form of exercise. Ibig sabihin, kailangan mo lang ng rubber shoes tsaka road. Okay na. So unlike with other form of exercise na kailangan mo, for example, of bike, kung cycling, kung pickleball, kailangan ng gamit. So, for me, actually, pinili ko talaga yung running kasi pinakamura siya. Dahil kailangan mo lang talaga ng sapatos at road. Yun lang. Dati kasi nagbabike kami, kaya lang mas magastos nga. So, naging primary consideration namin talaga yung budget. Dahil sapatos lang talaga. And yung mga upgrades, yung mga watch, yung mga ratio, saka na yun eh. Pero at the most basic, ang kailangan mo lang talaga sa running ay good quality na rubber shoes. Tsaka lang talaga kung saan ka tatakbo, safe na road. Yun lang. Health-wise, Doc, ano po yung naging benefits nyo? Obviously, sa cardio, nakakatulong. Pero may napansin po ba kayo since nag-start kayo ng running journey nyo sa sarili nyo, pati sa mga kasamahan nyo na nag-improve? Sige po. So, in terms of benefits sa running kasi is a form of cardiovascular exercise or aerobic exercise. So, ibig sabihin, nagpa-pump hard yung heart
kapag nag-exercise ka. So, ibig sabihin, since ang heart ay isang muscle, the more that you use it, syempre, the more nalalakas siya. Over time, nag-a-adapt siya, tapos nagkakaroon siya ng mas effective or efficient pumping. So, yun talaga yung cardiovascular effect niya, physical-wise, no? Tapos, syempre, dahil pinapawisan ka, dahil ginagamit, no, yung mga stored na fat, no, yung glucose, glycogen ng body, nagkakaroon tayo ng weight management, no? Ibig sabihin, weight loss. Sa akin kasi talaga, malaki ako before. So, running has been a big part of my fitness journey. So, kasabay nung, of course, nung proper diet, exercise, yung running has been a great part of it. I wouldn't have assumed Doc, kasi medyo balingkinitan kayo. Sa paningin ko, hindi ko akalaing lumaki kayo. Pero I think there's also truth kasi FYI lang, transparency. Nagkakilala po kami ni Doc at na-invite ko siya sa program through my wife na kasama niya sa run club dito sa Pampanga. And I can attest, yung wife ko, after having kids, talaga nag-gain. Pero nung pong nakasali and mga isang taon na po siya sa running journey niya, medyo dramatic po. Sabi nga niya, kasya na niya ulit yung wedding dress niya. I'm happy to hear that, Sir Glenn. So, ayun, dati talaga yung weight ko around siguro at the maximum, naging akong 60 kilos. Tapos nung binantayan ko na din yung pagkain, tapos regular yung activity, then talagang complementary kasi talaga parang they're married to each other, diet and exercise Yes. And other, syempre, other pillars of health like sleep and others, no? Pero yun, yung diet and exercise, they're really married with each other. So, complementary talaga sila for lifelong weight management. Guys, kung may natututunan kayo so far dito sa interview natin kay Doc Danica, I'm so glad to share na siya nag-vlog din siya on her end. If I'm not mistaken, Doc, sa Facebook po, di ba? Paano po kayo mahahanap? Type lang po sa Facebook yung official page ko po. It's Dr. Danica Serrano Pagador. Okay, so Dr. Danica Serrano Pagador, i-flash po namin sa screen. Meron din po tayong link sa description. Kung gusto nyo po yung content na ito, mas marami pa po kayong mahahanap doon sa channel ni Dr. Danica Serrano Pagador. So, follow nyo po siya. I'm sure hindi nyo pagsisisihan. So, in terms of benefit, no, the mental effect of running. Kasi meron tayong tinatawag na mga endorphins o yung iba-ibang mga chemicals sa brain, no? Kapag tumatakbo tayo, and actually any form of exercise, any form of sweaty exercise, nagkakaroon tayo na feel good kasi nare-release yung endorphins, no? And associated yon sa decreased stress, no? Tapos protective, of course, dun sa mental health. So, yun yung benefit niya. Endorphins and other neurochemical substances that are being released by the brain. Doc, totoo po ba yun? Like, may scientific explanation ba? Kasi sabi nila, mga ibang doktor naman na napapanood ko sa YouTube, sabi nila kung ayaw mo ng depression, tumakbo ka. Dahil hindi ka daw aabutan ng mental health problems. May katotohanan and scientific explanation po ba yun? Yes, kasi nga exercise really nakakababa siya talaga ng stress. Any form naman any form. Dahil nga because of the decreased anxiety, decreased stress, and increased release of the endorphins. So nakaka-feel good talaga siya. And conversely siguro, Doc, kung sedentary yung lifestyle, medyo shut-in ka, mas lapitin ho, no? Yun, mga research shows naman na kaya isa yung pagka-depressive or mababa yung mood, ang encouragement natin lumabas kasi yung light, no? Light is very much beneficial for our mental health. Syempre, usually ang running naman natin, ginagawa natin sa labas. Yes. So yun, ganun siya. And usually, Doc, yung pinakamagandang sunlight ho, nakukuha nyo sa running dahil nag-umpisa kayo, I know, madilim pa, di ba? Tapos yung pag daybreak talaga, yun yung pinaka-mild na sunlight, hindi nakaka-sunburn, pero yung benefits niya, kuha mo lahat yun po. Agree po. Isang benefit pa no, ng running is yung sa social aspect. Kasi when we join, di ba, nakaka-improve na siya ng physical health, no, mental health, yung social health, kasi social beings tayo. So, pag nag-join tayo ng mga running events or running clubs, syempre may mga nami-meet ka ng mga tao na you have same no, na fitness goals, then nakaka-encourage, nakaka-improve no ng mood at saka ng consistency sa training kasi may kasabay ka 'di ba? Kung may kaagapay ka mo, magkikita kayo instead na ikaw lang mag-isa. Hindi ka nadama rin kasi kasi naka-group chat niyo, magkita na tayo ng 6 PM or 6 AM, mag-run tayo. So mas more likely na mag-show up ka kasi para napupush ka dahil may kasama nang hihila sa iyo. So, yun, when you do running with a group,
ano talaga, nagsa-skyrocket yung happiness. Kasi di ba, double yung happiness kapag it's something that is shared. So, yun. Dok, ito, speaking of happiness, meron silang tinatawag na runner's high na term di ba? Agree. Sabi nila, dahil siya doon sa running, probably the social aspect, totoo ba yun o ano lang to? Parang guni-guni mo lang, trick mind trick lang ba Hindi, ito? totoo din, same din kasi nga nagre-release yung mga neurochemical substances after ng run, no? Kaya you always feel good after an exercise. Even pag na-try mo na, di ba, para lagi, sabi nga, it's always a good day to run. Kasi every time, after run, lagi kang masaya sa pakiramdam. So talagang after run glow, meron din yon. So Ay, ganun. meron talaga. Ano itong after run glow, do? Para syempre dahil flushed yung skin mo, dahil increase yung mapula-pula, dahil nga syempre nag-exercise ka, so parang glowing talaga yung itsura mo. Okay. May post Kaya run pala glow pag din. umuwi galing sa run yung wife, pabili ko. Parang gumaganda. Kita mo siya. May Oh, post saan run mo glow. ginagastos ang sweldo mo? May post run glow, tapos yan, meron pong runner's high. Okay. So, ano pala siya? May katotohanan. Hindi mo imagination yun. Nag-improve Meron talaga. dahil nga na-decrease ang stress at it's really true. Okay. I think I can attest to that. Tawag dito, pag kasi hindi ka nag-exercise, hindi mo masyadong marerelatan pa to. Pero once you get into the groove, whether aerobic exercise yan like cycling, running, ganun, or in my case, dati nung high school, college, nasa track and field team ako. Pero hindi ako masyadong nasisiyahan nun, Dok, kasi ginagawa ko to get away from from class, na hindi dahil gusto ko talaga. Pero nung tumanda ako, more on strength training yung ginagawa ko. Tama, 'di ba, Dok? Pag ilang days mo nang hindi ginawa tapos nakasanayan mo dati, hahanapin ng katawan niya, 'di ba, Dok? Okay po. So, 'yun, I think pag kailangan mo lang talagang sanayin yung katawan tsaka isip mo para maging habit forming siya, 'di ba po, Dok? Okay po. Anyway, going back sa inyong mga advice, Dok. Pag na-mention niyo na, meron siyang mga benefits, whether physical 'yan, sa cardio ninyo, sa mood ninyo, mental health, and then meron din social benefits. Pag nagsisimula po ang isang tao ng kanyang running journey, kunyari inisip pa lang niya, tumakbo kaya ako, ganyan. Kasi hindi ko alam paano simulan eh. Anong advice niyo? Sige po. Sige, firstly, no, na-mention niyo po kasi kanina na dati track and field athlete kayo, kaya lang hindi niyo siya na-sustain kasi hindi niyo siya gusto. So firstly, in any form po of activity, kailangan talaga for it to be sustainable, it's something that you love. Find a form of movement that you love kasi yan yung hindi ka magiging dragging, hindi mahirap mag-show up kasi gusto mo siya. So whether it be pickleball, kung swimming, kung cycling, then do it. Yun mga form of cardiovascular activities sila. So for recommendation, I just want to discuss, no, for overall cardiovascular health, ibig sabihin, para sa mabuting kalusugan natin, ang recommendations po ng mga guidelines ngayon ay at least 150 to 300 minutes of cardiovascular exercise per week. So ang intensity nun ay moderate intensity. Ibig sabihin, halimbawa kung gusto mo man na walking, kung hindi ka pa into running, pero gusto mo lang ng pinaka-accessible, actually, number 1 dyan, brisk walking. So kung for example, gusto mo na maging healthy, tapos mag-exercise ka na, magsa-start ka with physical activity, ang encouragement ko is brisk walking at first kasi it's low impact. Tapos it's very much accessible because you just need a walking shoe and the road as well. 150 minutes ang target. Ideally, no? Ibig sabihin, moderate intensity. Paano mo malalaman kung moderate intensity na siya? Kasi iba yung parang naglalakad ka lang sa mall na versus doon sa may cardiovascular benefit na intensity. So, yung intensity na gusto natin, yung papawisan ka, tapos yung hihingalin ka, tapos bibilis yung tibok ng puso mo. Okay. So, usually, malalaman mo yan yun, using the talk test. Yung pag magsasalita ka, nakakapagsalita ka pa, pero hindi mo na kayang kumanta. So, ibig sabihin may increased effort na yon. So, yun yung tinatawag nating moderate intensity. So, meron tayong tinatawag naman na vigorous activity. Yung vigorous, yun yung hingal ka na. Tapos, phrases na lang yung kaya mong sabihin. So, yun, usually running, kasi phrases na lang yung kaya Pag may mong sabihin. nakipag-usap sa'yo, do not disturb me. Ibig sabihin, matindi na pinagdadaanan niya, no? So, yung kasing overall cardiovascular health, 150 minutes kung moderate intensity, pero at least 75 minutes lang kapag vigorous siya. Sa mas konti kasi mas matindi yung effort
So, per week, yun yung recommendations plus yung strength training na 2 times. So, na-mention nyo po kasi yung mas gusto niyo yung strength training ngayon. And I agree kasi very important ang strength training. Usually, sinasabi natin cardio is king. Pero hindi na forgo natin yung strength training, hindi siya gaano naha-highlight, no? Bakit? Kasi feeling natin parang for the gram lang, yung nagpo-post lang, diba yung strength training, pero hindi pala siya ganon, no? Feeling ko mas maraming poster sa running kesa sa training daw. Opinion ko lang. So, yung strength training, no, ideally gagawin natin siya 2 times a week. So, very, very good si Sir Glenn kasi nagsa-strength training siya. So, ibig sabihin, cardio talaga, 150 minutes of cardio plus 2 strength training per week. So, yun for overall cardiovascular and syempre yung strength din ng ating mga muscles and bones. So, parang holistic na form of exercise. So, yun ang ideal. So, yun, na-mention ko yung sa running, pag nagsa-start po, no, usually, kapag nagsa-start pa lang tayo tumakbo, syempre, magilas, gustong-gusto natin talaga. So, kaya sabi nyo, usually 2 weeks lang, tas nag-fade. Kasi, posible no na start lang kaya lang hindi pala din nag-fit sa real life nila yon. Ibig sabihin baka pala hindi naman pala talaga nila gusto kaya hindi nila na-sustain. Kung malalakita niyo rin po si Ma'am May dahil love niya na yung running ngayon, nasa-sustain niya. Kaya siya nakakapag-progress ng mga kilometers niya, pahaba ng pahaba ang distance kasi gusto niya yon. So ang internal talaga motivation for exercise is something that you love. So isang isang encouragement. So, for those na gusto na finally tumakbo, ang kailangan lang natin, number 1, for equipment naman, just a good quality pair of running shoe. So, iba-iba rin kasi talaga tayo. Iba-iba tayo ng paa, iba-iba tayo na, ang maganda dyan, matatry mo lang muna kung ano yung, kumbaga, yung hiya. Hiyang-hiyang din po kasi yung isa, kung ito yung type na tatak na rubber shoe or type of rubber shoe na gusto niya, sa isa, hindi naman yung so, hindi siya pareho hindi siya one size fits all. So, kanya-kanya din talaga. So, that's for the, doon sa sapatos, sa equipment. In terms of starting out naman, syempre, kahit gusto na natin siyang gawin, kung sedentary tayo previously, tapos bigla tayong tatakbo, medyo risky, for injury. Kasi ang running is a high-impact injury. So, for beginners, ang gusto natin, start slow. Start slow and consistent. Hindi natin babatakin, agad. Bakit? Kasi kailangan ng mga ligaments, tendons, ng bones, muscles natin, mga tissues, na mag-adapt muna doon sa load ng running. So, kung for starters, ang example nun, para hindi high risk for injury, tsaka hindi rin over-fatigue, burnout sa training, meron tayong tinatawag na run-walk method. So, it's a very easy or very parang hindi intimidating na a way to start your running journey, Halimbawa, 1 minute ka munang tatakbo, tapos 3 minutes ang lakad. So, 1 minute na takbo, 3 minutes na lakad, tapos ulit-ulitin mo yon for 30 minutes. Yun yung start. Halimbawa, yun yung gagawin mo for week 1 to week 2. Tapos week 3 to week 4, pwede ka nang halimbawa, itataas mo na siya, magto 2 minutes of running, tapos ang walk mo nun, 3 minutes. So, paakyat ng paakyat hanggang sa masustain mo na kaya mo na hindi ka hinihingal or hindi ka, yung feeling na nauubos, nauupod na kandila kapag tumatakbo ka. So, Kasi yung iba, pag naramdaman yun, parang natotraumatize sila doon, ayaw na nilang bumalik no? So, para safe yung start natin, we encourage yung run-walk method para sa beginners. Tapos, syempre, meron tayong mga sinasabi na safety tips din kasi baka wala pa masyadong mga alam doon sa intro, Kailangan, meron tayong tinatawag na warm-up. Warm-up muna para, syempre, yung blood flow doon, kumbaga parang makina din naman yan, kailangan mo nang i-warm up, hindi mo naman siya tatakbuhin na sobrang bilis, So, mga dynamic stretches, gagawin natin before tayo tumakbo. Tapos, yun, for safety naman, syempre, dapat tumatakbo tayo sa mga well-lit, Ibig sabihin, maliwanag, mga lugar. Ayaw natin na tumatakbo, syempre, sa madilim, Tapos, kung naman hindi maiwasan na walang park or walang track sa lugar ninyo, kung sa road lang talaga yung option natin, at least wear kayo ng mga vests or yung mga may reflectors or yung mga maliliwanag, yung mga neon na mga kulay para kitang-kita kayo sa daan for safety. Or maglagay ng ilaw, usually meron tayong mga headlight, Tapos meron tayo din yung mga ilaw din sa paa na nilalagay para makikita kayo sa road. Or tapos kapag pwesto sa daan, counterflow. So parang nakikita mo yung mga dumarating, ikaw dito ka. So hindi yung pareho kayo kasi baka pag ganun yung sasakyan, dapat nakikita mo yung dumadaan. So, for safety, you work against the traffic flow. You run against the traffic flow. Tapos maganda, running group kayo, na para sa safety, mas marami sa road, mas safe.
Lalo na kung super aga kayong tatakbo, 4 AM, di ba, Doc? 4 AM. Tapos minsan night run din, Mm. mag-start ng 6 to mag-e-end ng 8. Madami na rin sasakyan, no? So for safety, mas maganda yung marami kayo. Siguro gusto ko rin i-share sa road safety. Kahit daan lang ng subdivision yan or minsan sa tabi kasi ng highway tumatakbo yung mga runners. Ang misconception kasi, akala nila pag tinatamaan sila ng headlight ng mga sasakyan, nakikita na sila automatically ng driver. Hindi po laging ganun. Hindi dahil naiilawan ka ng headlight, kita ka na niya. Minsan kasi kung meron din dun sa kabilang side ng road na parating, ano siya nasisinagan din siya ng headlight na yon, ikaw parang kang nagiging invisible sa kanila. So, minsan nagiging hazard yon, pwede kang masagi ng konti. Same principle, kung tatawid ka ng highway sa gabi, tapos nasa gitna ka, tapos both sides may mga dumadaan na sasakyan, nagkakasilawan sila ng mga headlights nila, minsan hindi ka mapapansin na sa gitna. So, sabi nga ni doktora, best kung may reflective para bumabalik yung ilaw sa kanila from your body. Alam nilang may bagay doon. Minsan kasi parang anino ka na lang, di ba, Doc? For injury, prevention, no? Kasi high risk nga for injury dahil high impact form of exercise ang running. So, ang gusto natin may strength training din. So, at least for runners, meron tayong tinatawag na mga strength training na nakafocus sa glutes, sa hips, sa calves, no? At saka sa core. So, at least 2 to 3 times yon. Tapos, mostly, yung mga runners, pag very porsigido talaga doon sa training, nakalimutan yung rest days, no? High risk for injury din yon, no? Yung mga recovery days, yung mga days na walang takbo o pahinga, kailangan nating i-honor yon. Kasi doon, nagre-repair yung mga muscles and tissues natin. Sa rest days, usually pag beginner, ano pong recommended yung number ng days a week na magra-run versus sa magre-rest? Okay. So, usually for beginners, ang encouragement natin is run naman na 2 to 3 times a week for beginners. So, ibig sabihin, hindi mo i-fill in talaga yung week mo ng 5 na run. So, ideally, kasi ang assumption doon is 2 to 3 times kang tatakbo kasi yung remaining rest days mo, yung 2 to 3 times doon, strength training siya. So, tapos yung ibang days doon, yun na yung parang rest mo from running. So, alternate days siya. Halimbawa, Monday, magra-run ka, Tuesday, mag-strength training ka, Wednesday rest, Thursday din ka ulit tatakbo, tapos Friday ulit yung strength training. So alternate. So parang similar principle pag nagwe-weights ka. Minsan hindi dahil inaraw-araw mo, mas lalaki muscle mo. Kailangan kasi nung time para mag-repair, di ba, Doc? Or pwede rin naman po, kung in terms of training, basta yung mga hard runs, meron tayo kasing iba-iba kasing intensity ng run. May mga easy runs, may mga hard runs. Yung mga hard runs usually yung mga mabilis, no, na session na high impact, na kumbaga pinaka nakakapagod talaga. Hindi natin binaback to back yung mga hard days. So halimbawa, easy run, tapos kung yung hard run mo for the week, Tuesday siya, kailangan hindi Wednesday yung another hard run mo. So dapat at least 3 or 4 days, basta hindi sila magkadikit, nakapahinga ka. So, meron kasing mga iba-ibang types din of run. And ideally, for cardiovascular effect naman, yung tinatawag natin na zone 2 training, yun yung 60 to 70% ng maximum heart rate natin. Na siya, may benefit naman yon. For hindi naman kailangan na matindi yung training na sobrang bilis, yung talagang hindi ka na makahinga para masabi mo siya na cardiovascular exercise. So, even yun yung zone 2 training, yung parang naiinip ka na sa sobrang bagal mo, for as long as nag-work hard naman yung heart, then may benefit pa din siya. Kumbaga, yun naman yung pinakamahalaga, yung health benefits. Health benefits niya, yes. Doc, eto, may mga risks po ba sa running pag nagsisimula? And kung meron, paano po sila iwasan? Okay. Sige, usually yung mga risks natin, overuse naman sila. So, yung mga risk na related sa yung mga sprains, yung hindi pa nakapag-adapt, yun nga mga ligaments, tendons, no, yung mga tissues natin. So, usually, running too hard too soon, yun yung number 1 risk, yung injuries na related doon sa impact of running. So, number 1. Minsan kasi meron tayong invisible audience sa isip natin na parang gusto nating magpakitang gilas, nila daw. Maniwala kayo, walang masyadong nanonood sa inyo at hindi nyo ikayayaman kung mas hardcore kayo sa umpisa pa lang. Hindi tungkol sa pagpapakitang gilas to. It's all about establishing a rhythm. Tapos, sanayin yung katawan and makuha yung health benefits. And sabi nga nila, Doc, ang pinakamagandang outcome, makuha mo yung running nang walang injury, di ba po? Agree po. Yung mga symptoms like chest pain, pagkahilo,
nawawala ng malay. Yung mga ito, kailangan silang ipakonsulta sa cardiologist kasi baka hindi lang tayo aware na meron pala tayong cardiac problem. Tapos nung nasabak na tayo sa training or sa running dahil nagpa-pump harder yung heart, nag-exert siya ng more effort than the usual kung sedentary previously. Tapos dito na yun siya lumalabas nung active ka na, then kailangan nating mag-seek ng consult no sa cardiologist kasi baka pala merong structural na heart disease eh. So, yun, yung mga i-watch out lang, makinig sa katawan no kapag meron ng mga sakit-sakit no, sobrang yun nga, chest pains, pagkahilo, tapos yun na parang nagba-blackout, yun yung mga red flags na need natin magpakonsulta sa cardiologist. So, magpa-clear muna bago sumabak ulit no sa running. So, importante yung pagiging safe. Ito Doc, running as you described it, ano siya eh, ang dali nung entry point niya, di ba? Hindi katulad ng golf na kailangan medyo yayamanin ka para mabili mo yung gear. Hindi katulad ng ang bisikleta, Doc, mahal na rin ho, di ba? Totoo. Sabi nyo nga kanina, di ba? Ito, rubber shoes lang na hindi naman kailangang super mahal. Yung branded, subjective yan eh, di ba, Doc? Hindi naman. Oo. Ito, Doc, since I think ang vibe na nakukuha ko sa inyo, general population, broad swaths of Filipinos can get into running. Tama po ba? Pero tatanungin ko lang para makasigurado po yung audience natin kung sino yung pwede, sinong hindi. Kasi may maliit na portions ng population na baka hindi pa advisable sa kanila. Ito ang una kong tanong, Do. Can you be too young or too old to put running in your lifestyle? I would say, doon sa tuyang, kasi yung mga bata naman, tumatakbo naman talaga sila. Di ba? Right. Kahit takbo-takbo tayo sa bahay na hindi formal na measuring ng distance, tumatakbo pa rin. So, tuyang, kahit toddler naman, tumatakbo eh. So, I think form of activity pa rin siya kahit takbo-takbo sa bahay. So, okay yon. For the too old population, I would recommend, syempre, kung merong usually yung mga may heart problems, yun naman tayo very cautious about eh. So, yung mga hinihingal na, kahit naglalakad pa lang, hinihingal na sila, syempre, hindi na natin sila marirecommend, no? Yung mga may mga comorbidities natin na sinasabi, na yung mga may congestive heart failure, ito kasi konting lakad lang, hinihingal na sila. That's why kung meron kang mga cardiac na symptoms, then magpakonsulta muna, magpa-clear muna sa cardiologist. So, hindi, kasi vigorous talaga yung running eh. So, at the start, ang marirecommend ko for those population, usually, basta cleared na cardiologist, yun namang brisk walking, yung entry point. Pero yun, kung generally, wala namang limitation, syempre yung mga may limitations din sa, yung mga limitations din sa physical mobility, yon yung mga special other na special populations. Matagal na po kayong nagra-running, di ba? Marami na kayo nasalihan. Ilang taon na ang pinakamatanda niyong nakitang nagra-running? Oh, I think very ano siya sa Philippines parang si Lola Linda yata yung pangalan niya. Pa nasa 80s na siya, still Wow. running. Yes. So, running. pwede pala kahit Yes, 80s ka na. Yes, pwede. Okay. So ano siya, ano nga siya sa social media kasi tumatakbo pa rin siya, nagjo-join siya sa mga events. Matanda na siya. Grabe. So, ibig sabihin, healthy yung joints niya, pati yung cardio niya maganda. Actually, kasi in terms of research, ang worry natin baka magka-osteoarthritis tayo dahil sobrang tindi ng pounding dun sa mga knees, no? Pero ang research shows that yung mga recreational runners, protective pa doon sa knees yung running, no? Versus, syempre, iba naman yung sa mga elite competitive level. Pero yung mga recreational runners versus dun sa mga sedentary na lifestyle, mas okay yung mga tuhod nila. Eto, Doc, nung nagsimula ako, kasi may phase ako na naging sedentary ako. I think this was late 20s, early 30s. Dahil, starting a family, you've got kids, you've got work. Ang hirap hanapan ng time ng exercise pag ganun. Thankfully, nakabalik naman ako sa active na lifestyle. I still run. I do mostly weights, but I still run. Ang fear ko po, nung nagsimula akong mag-run ulit is, I got as big as 175 pounds. I'm 147 now. Para ka-weight ko si Pacquiao. Pwede pa kami. Anyway, tawag dito? Nung mga nasa 175 ako, nararamdaman ko sa sarili ko malaki ako. And ang fear ko nun, gusto kong pumayat sa tulong ng running, pero ang fear ko, kaya bang i-support ng running itong weight na dinadala ko? Valid po ba yung ganong concern? Can you be a little too big to start running? Siyempre dahil weight bearing, no, yung usually kung siyempre mas malaki yung weight, mas malaki yung i-bear na weight no, Right. lalo ng lower extremities, no, ng mga knees, ng hips. So, kung ganito, kung nararamdaman mo na talaga hirap na hirap, then I would encourage no brisk walking at the start. Kasi nga, 'di ba, Any sabi red natin, flags, Doc?
kunyari, sinubukan mo, medyo malaki ka, nag-run ka, any red flags na wag muna? Siguro dun sa level ng comfort. Initially naman syempre you will listen to your body. Pero as a beginner, we will always start slow and very conservative yung start. We can, progress eh. So, ang sad dun is, nagsimula ka agad na very aggressive tapos injured ka na. 'Di ba? So, ang gusto natin is start muna with very conservative na approach. Yun muna, yung run walk for example, or brisk walking. Kung mabigat talaga pag tumatama mo, parang hindi kaya. Kasi ikaw naman makakaramdam mo na parang hindi kaya ng katawan ko. So, push back ka. Pag brisk walking ka naman, kasi nga, yung benefit pa rin naman. Basta yung moderate siya na intensity na mabilis na lakad. So, yung benefit pa rin naman for weight loss, if you're trying to lose weight, doon na tayo sa safe. So, I always err on the side of caution. So, yun, kung nararamdaman mo na parang hirap na hirap ang katawan, then we start first with brisk walking and then we can progress with the run walk approach. So, as we go on. So, I think that makes sense. Kasi nga, kung mas mabagal mong sinimulan, mas may chance kang pakiramdaman yung katawan mo, no, Do? And should we look for signs like yung masyado ng heavy yung breathing? Is that a sign na mag-slow down? Tsaka, things like knee pain or ankle pain, pag ganun po, doon tayo mag-slow down. Agree po. So, of course, we would want na safe po lagi, no? Pag nagsisimula tayo. So, for brisk walking, yun nga, nakakapagsalita ka pa, no? Nakakapag-usap ka. So, conversational pace yung gusto natin. So, pag may kausap, mabilis kayo naglalakad pareho, nakakapag-usap pa kayo. Kapag kasi hingal na hingal ka na, ibig sabihin vigorous na yon, no? So, sa level pa rin ng comfort, dun pa lang nga sa conversational pace, meron na siyang cardiovascular na effect na benefit eh. So, kung comfortable ka na doon, then continue it. Na i-build natin along the way naman yung building na endurance na base na sinasabi. So, ayun, ganun po siya. Okay. Ito, last question, Doc. Lagi nating naririnig na to consider your lifestyle active, 10,000 steps a day, yung minimum. Do you believe in this or is it more nuanced than that? Kasi 10,000 steps na naglakad ka sa mall, I would imagine is different from 10,000 steps sa brisk walking or sa running. Or is it okay na 10,000 steps kahit nasa mall ka just by the sheer volume of it? Okay. So, in terms of exercise na, lalo kung starting from sedentary lifestyle to starting healthy habits. When we start yung mga healthy habits kasi we would want small shifts. Bakit? Kasi yung mga small shifts per research, they compound over time. So, ang gusto natin is ma-train muna yung system natin into this habit. So, for example, gusto mo nang mag-start na exercise. Tapos bigla, since ang sabi is 10,000 steps muna. Ibig sabihin, 10,000 steps, it's all or nothing. 'Di ba? So, when we think it that way, it's so overwhelming. Kasi 0 steps ka, tapos bigla 10,000. So that, para maging healthy ka, 10,000 steps. So, ang laki nung jump na yon. So, we call that consistency matters kasi more than intensity. No, so per research, no, sa behavioral change, I encourage yung mga 5-minute daily walk than 30-minute intense na exercise na you can only do once a month or once in 3 months. So we would want to build the habit first of doing exercise. And so we can do that by doing small shifts. Halimbawa ngayon, sedentary ka, wala ka pang panahon talaga. So, saan mo lulugaran yung 10,000? Kasi hindi ka pa sanay eh. So, hahanapan mo muna siya. Halimbawa, start ka muna ng 5 minutes. Nasanay na yung katawan na 5 minutes ka na, kaya ko na, magka 10 minutes na ako. Magka 10 minutes na ako. And then, eventually, magiging 10,000 steps ka na. So, that is the power of small shifts, no? And that's the power of consistency over intensity. Why? Because the habits, they require repetition. So, kung magka 10,000 steps ka pero hindi mo naman ma-achieve every day, hindi siya magiging sustainable. So, we would want, really, my core philosophy is starting small shifts muna na mag-fit dun sa real life ng people. Kasi, hindi siya, for me, parang, ang hirap gawin nun eh. Maglalakad siya ng 10,000 steps na from zero. Right. So, kung di naman siya nagsanay pa na mag-workout. So, yun. Encouragement ko as always with starting a healthy lifestyle or healthy habits is to start it with small shifts kasi they compound through time. And over time, doon nag-change yung trajectory ng health natin when we do small shifts. Tama. Okay. Yun, super dami nating natutunan. Ang key, if you listen to the themes of what Doktora is saying dito sa interview natin, incremental. Huwag mong babatakin agad. Mas mahalaga yung may steady progress kesa yung pakitang gilas tapos burnout ka. I think with strength training, if I may share, similar din yan. Huwag kang mahihiya na kahit
feeling mo lalaki ako eh, parang ganyan. Tapos ang bubuhatin mo sa umpisa yung mga pambabaeng na dumbbell na niliit, parang nakakabawas yata ng pagkamatso ko to ha. Pero kung yun yung kaya mo sa umpisa, yun muna talaga. Ako, hindi ako mahiyang aminin na una talaga, 2 to 3 pounds lang, doktora. Tapos, follow lang ng mga Pero, as you progress, pumunta ka na sa 6 pounds, 10 pounds, ngayon 20 pounds na mga dumbbells. Ngayon, kaya mo nang ikamada yung mga nang mamak sa'yo sa umpisa na maliit yung binubuhat mo. So, the point is, it's a different journey for everyone. Walang one size fits all, diba, Doc? Listen to your body, sabi nga ni doktora, and then, you will find out kung ano yung kayang itolerate and you can build on that over time. Anyway, yun, super dami po talaga nung na-share ni Doc. I hope yung mga nagko-consider ng running journey na bigyan po tayo ng kaliwanagan dito, not just sa benefits, tsaka kung paano i-start and more importantly, i-maintain. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with our guest, Dr. Danica Serrano Pagador, ER Doctor sa Mother Teresa of Calcutta Medical Center. Sa ngalan po ng aming Medical Director, si Dr. Antonso, kami ay magpapaalam muna. Nagsasabing stay happy, stay healthy, and see you sa next video. Bye-bye!